help me understand it. Bakit parang naging runaway itong political dynasty problem natin? Parang naging it ran amok. Parang sobrang ano na. Oh, bakit ganun? Yeah, may mga technical na kadahilanan yan, pero again, it's back to the system, no? Yung political system natin, di ba? Kasi nga nung pinasa yung 1987 Constitution, naglagay ng term limits pero hindi hinigpitan yung anti-political dynasty provision. Yung Dapat term sabay limits, dapat sinabay yun. Di ba? Kumbaga sa ano, di ba? Pag nagkakasakit tayo, di ba? Minsan, 2 gamot yung dapat pinapainom sa atin para gumaling tayo agad. Ang nangyari, nung panahon na yun, ang nireseta lang sa atin isang gamot, term limit. No? At dahil sa term limit, kasi ang opinion ng mga nagbalangkas ng ating constitution, para mahinto yung dominance ng dynasty, bigyan mo ng term limit. Kaso hindi ka nagbawal ng dynasty. So ang nangyari, napabilis at dumoble pa yung dynasty sa kongreso at sa politika natin. Dahil, syempre, pag na-term limit si daddy, di ba, papasa kay mami, or papasa kay junior, papasa kay ate, di ba? Tapos naisip nila, uy, pwede palang ipasa. Ay, tumakbo na tayong sabay. O kaya, palit na lang tayo ng posisyon, di ba? Or magtayo ng party list. Or magtayo ng party list, di ba? So dahil dun sa pagkakamali na yun, no, yun, nagkawindang-windang na yung sistema natin. No? At dahil doon, na-normalize, no? Ay, okay lang yan, di ba? So, pero ngayon, nararamdaman natin yan kasi nga, dahil nga nate-telecast na yung, or nabobroadcast na, telecast, luman-luma yung terminology, nabobroadcast, or nabobroadcast yung... You're dating yourself din, ha? Oh, I'm dating myself. Nabobroadcast yung ano, yung pagpa-file, di ba? Dati nagko-cover ka nun, di ba? Pag nagpa-file ng certificate of nomination and acceptance, di ba? Ngayon, dati, nahihiya pa sila, di ba? So, yung nasa national, pupunta sa national, iba sa local. Ngayon, sabay-sabay na buong angkan, di ba? So, wala nang pakundangan. And at the same time, dahil nga sa social media, nagiging obvious sa netizens. No? Medyo nararamdaman na natin, di ba? Kahit papaano. Ang problema lang, kada pag-submit ng certificate, doon lang nagagalit yung netizens. Tapos, iboboto pa rin nila yung mga dynasties. No? So again, isa yun sa mga problema. Saka din, ang pansin ko dyan, miski matinding public shaming and social media, and rightly so, dito sa mga garapal na political dynasties na ito, hindi pa rin kayang tapatan yung kapal ng apog ng mga political dynasties eh. Right. Mahirap labanan yun eh. Mahirap nga eh. Pero alam mo, I think it's a combination of, again, no, public mobilization. No? So kung talagang galit tayo, let's do something about it. No? Let's, kumbaga, bring back, it's high time to revive a mass campaign. No? Multi-sectoral coalition really to push for this anti-political dynasty law. No? And at the same time, to pressure Congress, and talagang, talagang serious na talagang walang humpay na pag-pressure. Kasi we've been waiting for 38 years already. No? I've been teaching for that long already. I've been studying this topic for that long already. Malapit na akong mag-retire. Hindi pa natatapos yung issue na yan. Di ba? So, let's revive that. And the second one is, I believe that there are members of political clans and dynasties who are reasonable enough and open enough. Kasi tama nga naman, yung iba, walang batas, hindi defined and all that. But if you're really true to your word, and if you're sincere in serving the public, and you're concerned about the future of our democracy, work with us. No? Work with us to really pass this bill. In fact, I have a former student, and special shout out. Senator J.B. Ejercito, isa sa mga sponsor ng anti-political dynasty. Hindi lang sa SK, yung anti-political dynasty law sa Senado. And to think he's a member of a
established political clan, di ba? So yun, may mga tao At rin. yung tatay niya hindi naniniwala. At yung kapatid, di ba? So you have to reach out to some of this na even if they're members of political dynasties who are willing to reform the system, because in the final analysis this will reflect on their family's legacy, di ba? Gusto ba ng mga political families na negative ang magiging legacy ng kanilang angkan sa ating kasaysayan, o sila ang mag-aayos nitong problema na ito na nag-run amok because of historical accidents? Isang malaking good luck sa ating lahat. I'm hopeful but I'm guarded, no? Hope springs eternal, Christian. I'd like to take advantage of this interview dahil miyembro po kayo ng 1986 Constitutional Commission. Malaking issue po na naman ngayon sa election na yung political dynasties, and in fact meron po disqualification petition sa COMELEC against the Tulfo candidates dito po sa May 2025 elections. Ano po ba yung pwedeng gawin? Kasi di ba nakalagay sa Constitution na inakda po ng inyong commission na dapat magpasa yung Kongreso ng enabling law defining political dynasties na hindi nila ginagawa since 1987. Ano po ba yung mga paraan na pwedeng gawin para gawin nila ito? Christian, may nag-file po na isang petisyon sa Korte Suprema. Ito po ay ginawa po ng mga miyembro ng Class 76 ng Pamantasan ng Pilipinas College of Law. This was filed a year ago. Petition for mandamus to flesh out that constitutional provision, political dynasty. After all, it is in the Constitution as may be defined by law, meaning dapat may batas na dapat ipanukala at ipasa ang ating Kongreso. So isa pong paraan po ito. Ito po petition for mandamus na sana po ito po ay maaksyonan ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Pero can the Supreme Court po ba actually compel Congress to pass an enabling law? Well, Christian, this is a constitutional issue. So an exercise of its power of judicial power. Meaning, kung sa tingin natin ay may abuse of discretion dahil hindi pinapasa ang provision na ito, which is a constitutional provision in the Constitution, then the Supreme Court could come in and the exercise of this judicial power.